Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at nandito po kami ngayon sa ating Midday Boost program. At every Monday, kami pong dalawa ng asawa ko yung gumagawa nitong program na ito para matulungan bawat isa po sa inyo na merong pinagdadaanan sa buhay. At hinihiling rin sana namin mula sa Diyos na mabuksan po yung pangunawa ninyo sa lahat ng sasabihin namin, hindi para husgahan kayo, kundi ang pinaka-intensyon is para matulungan kayo. Kung kayo po ay matutulungan ng program na ito, do not forget to share lang yung program natin. At every Monday nga kami yung dalawa na nandito, so ibig sabihin, panibagong week, panibagong challenges, panibagong fights, panibagong mga struggles, but at the same time, panibagong blessing at panibagong proof na kasama natin yung Panginoon kasi mapapagtagumpayan natin lahat ng challenges natin sa buhay. At bago natin sabihin yung message natin for today, just reminding you lang po na we are preparing ourselves para sa Holy Week. Nasa countdown po tayo ngayon na mula March 29 hanggang April the 5th. Yun po ay Sunday of Revival. Meron po tayong bigayan ng blessed oil mula sa Holy Land. And yan po yung mga meetings natin. Pero still, syempre bago yan, tayo po ay nagpe-prepare para sa My Family at the Foot of the Cross, na kung saan nagpo-focus po tayo para madala natin yung family natin sa tahanan ng Diyos. Siguro nandito po kayo sa Hong Kong and then yung family members nyo po ay nasa Philippines. So ikaw nandito ka sa Hong Kong, sila naman pupunta sa churches natin doon sa Philippines. So in one faith, yung family natin ay masosurrender natin sa paanan ng cross. And talking about yung topic natin sa buong week na ito, ipagpapatuloy lang natin at i-elaborate lang natin yung napag-usapan natin almost every day. Sa Wednesday Bible Study natin, even sa Sundays natin, paulit-ulit na topic kasi I believe ito rin ay revelation mula sa Panginoon. Alam natin na kapag pinag-uusapan yung pagsisisi, yan yung pag-uusapan natin today, katangian ng pagsisisi, maraming mga tao na I believe, nakikita nila kung ano yung nangyayari sa mundo. Hindi na rin siguro lingid sa kaalaman nila na yung mundo hindi paganda ng paganda. Yung mundo is habang tumatagal, magugulat ka kasi parang imbis na gumanda, palala ng palala. Imbis na mas bumuti, pasama ng pasama. At siguro kahit anong klaseng prayer natin na gumanda yung mundo, hindi na gaganda yung mundo. Bakit? Kasi isa sa prophecy ng pagbabalik ng Panginoong Jesus is manlalamig yung pag-ibig ng mga tao, magiging masama yung mga tao, at hindi natin makokontrol yung mundo, pero kaya nating makontrol yung sarili natin. Kapag naging mahirap na yung sitwasyon, for example, yung sinasabi niya, yung naka-prophesy na magiging mas malamig yung pag-ibig ng tao, ibig sabihin, mas mahirap magtiwala, mas mahirap magpatawad, mas mahirap umintindi ng kapwa mo. Bakit? Kasi magiging worse na yung mga bagay na gagawin nila. Pero yung tanong, ikaw, anong gagawin mo kapag dumating yung oras na yun? So, katulad sinasabi, hindi mo kayang makontrol kung ano yung sasabihin ng tao sa'yo, kung anong gagawin ng tao sa'yo, kung paano ka tatratuhin ng taong to, pero paano mo sila tatratuhin? And yun po yung reason kaya pag-usapan natin itong katangian ng pagsisisi. You know na bakit natin to pinag-uusapan palagi. Yung pagsisisi po kasi, yan yung unang step sa lahat. Unang step. Kapag lagi kong binibigay na explanation na kapag mali tayo ng bobotones sa umpisa pa lang, magiging mali na lahat. And yung pagsisisi, yan yung pinaka-basic step para magkaroon kayo ng relationship sa Diyos. I am not talking about religion here. I'm talking about personal na relationship sa Panginoon. Pero madalas, nagkakamali yung mga tao sa pag-iisip between pagsisisi tapos panghihinayang. Ano yung pagsisisi? Ano yung panghihinayang? Para kasing parehas lang eh.
Diba? Parang, pero hindi po ibig sabihin na nanghihinayang ka na nagawa mo yun. Yung pagkakamali na yun is automatically nagsisisi ka na hindi po ganun yun. That's why, lilinawin natin. Ano ba yung ibig sabihin ng pagsisisi? Kasi lahat tayo, kailangan nating magsisi. Di ba? Wala naman atang exempted na hindi magsisi. Actually, habang gusto natin seryosohin yung relationship natin sa Panginoon, mas nakikita natin na ang dami nating mali. So lahat ng tao, regardless sa anumang religion, lahat ng tao, hindi perpekto. Sa mundo lang natin, tinitingnan na parang mas marami kang kasalanan, mas malaki kasalanan mo. But sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Konti man yan or marami, kailangan pa rin magsisi. At para mangyari yun, kailangan mo yun i-admit na okay, meron akong kailangan na pagsisihan na hindi ko na dapat nabalikan. And yan po yung pag-uusapan natin. And starting today hanggang Friday, pag-uusapan natin yung 5 katangian kung paano mo malaman na tunay kang nagsisi. Bakit? Kasi baka buong akala mo nagsisisi ka pero hindi naman. Okay? Let's talk about itong verse na ito mula sa Genesis, yung pagkakasala ng tao. Alam natin na yung kwento nila Adan at Eva is malaking example para sa atin kasi hindi tinago ng Diyos kung paano sila nagkasala para at least magkaroon tayo ng lesson. So, alam natin, kinain nila yung pinagbabawal na bunga ng Panginoon and nagkasala sila. Linabag nila yung utos ng Diyos. And then, tingnan natin yung conversation na to. Pero, tinawag ng Panginoong Diyos, ang lalaki si Adan, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Ang unang nakita kong lesson dito is yung Diyos, hindi siya nagbabawal. Diba? Kasi kapag sinabing bawal, wala kang choice. Diba? Pero sinabi niya lang, kinain mo ba yung sinabi kong wag niyong kakainin? So, parang babala. Diba? Kasi yung Diyos hindi tayo kokontrolin. Meron tayong free will. So, ibig sabihin, merong mga wag. Pero hindi siya nagbabawal. Even sa 10 utos. Sa 10 utos, laging nakasulat doon, huwag kayong ganito, huwag magsinungaling, huwag sasaksi, huwag. Hindi sinabing bawal. Kasi malaya kang gawin kung ano yung gusto mo. So kapag ginawa mo yung gusto ng Diyos, kasi gusto mo yun. Naintindihan niyo po ba? Minsan, labag sa loob mo, pero susundin mo, pero hindi ka naman kontrolado ng Diyos. Meron pa rin tayong free will. And then nung nagkasala sila, sinabi ng Diyos, so kinain nyo ba yung sinabi kong huwag ninyong kakainin? Tingnan natin yung respond ni Adan. Sabi dito, sumagot si Adan, ang babae po kasi na ibinigay nyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. So, ano po yung unang karakteristik or katangian ng taong nagsisisi? Ang pagsisisi ay hindi paninisi. So, I think very clear dito na pag nagsisi yung isang tao, hindi na siya naghahanap dapat ng sisisihin niya. Kasi makikita natin dito sa example, yung human being, laging ganyan, laging hahanap ng sisisihin at hindi kayang i-admit yung mali. Kasi sabihin natin, makikita mo yung mali sa ibang tao. Mhm. Pero kailangan mo ring makita yung pagkakamali mo para magsisi ka. Kasi kapag naninisi ka lang, ang nakikita mo yung iba. Mhm. Kasi ginawa niya to, kaya gagawin ko rin to. Pero hindi ibig sabihin na ginawa sa'yo ng taong to yung mali. Meron ka na ring rights, ganito, ganyan. Kasi meron kang choice para baguhin mo yung sitwasyon mo. Kaya nga, 'di ba, sabi din wag. So ibig sabihin still may choice pa rin tayo. So si Adan, ang sinisi niya is Diyos. Let's
singa kung paano niya sinisi yung Diyos. Dito sabi niya, sumagot si Adan. Una, sinisi niya yung babae, pero not really yung babae lang. Sinisi niya yung Diyos. Sabi niya, no, yung babae na binigay nyo. So parang sa madaling salita, sinisi niya yung Diyos. So, hindi mo ako binigyan ng babae. Abay, sana ang ganda ng buhay ko ngayon. Tingnan niyo po, so sinisi niya pa yung Diyos. And how many times yung tao, kapag nagkakamali sila, sinisisi rin yung Diyos. Parang yung Diyos walang kinalaman doon. Pero madalas kapag yung tao is malayo sa Diyos, sinisisi yung Diyos, sinisisi yung asawa. Lagi nating sinasabi, hindi mo kailangan gawin yung mali kasi ginawa sa iyo yung mali. Hindi mo kailangan gantihan ng mali yung mali na ginawa sa iyo para lang ma-feel mo yung relief. Kasi alam natin yung reality na fine, gumanti ka sa maling ginawa sa iyo. Ending, okay, nakaganti ka. Alam natin na lahat ng nakakaganti, ending, hindi pa rin sila nasa-satisfy. Parang supposed to be, di ba? Parang pag nakaganti ka, ang saya mo. Pero hindi naman kasi yun talaga yung source ng joy. Ang source ng joy is kung aayusin mo yung relasyon mo sa Diyos. So, unang step, huwag ka nang manisi. Magsisi. At lagi natin sinasabi, ang ibig sabihin ng magsisi is yung U-turn. Diba? Kaya nga, yan yung picture dyan, U-turn. Bakit? Kasi dapat supposed to be wala nang balikan. Mhm. Yung balikan mo yung ikaw na masaya, yung ikaw na sabihin natin na merong peace sa loob mo kasi ito yung matatanggap mo kapag nagpatawad ka, kapag nagsisi ka sa loob mo. So, ito po yung tip para sa inyo today. And bukas, ipagpapatuloy ko pa to. Pero remember, yung una natin, ang pagsisisi ay hindi paninisi. Screenshot nyo yan, i-wallpaper nyo yan, i-story nyo yan. Bakit? Kasi lalabas yan sa exam. Okay? So, tandaan nyo po yan. Ang pagsisisi ay hindi paninisi. Hindi yan, sorry, kasi ikaw. Yan is sorry and then tuldok. Hindi sorry and then comma and then meron kang magre-reason out ka pa. I was thinking, paano kaya kung si Adan, in-acknowledge niya na lang yung mali niya. No? Hindi ko alam kung, kasi yung Diyos mapagpatawad eh. Di ba parang, pero instead na i-acknowledge niya, ang nangyari is, nanisi pa siya. Pero pag-uusapan ko tong bukas yung tungkol sa acknowledgement. Ito kasi yung second na katangian. Pero para malaman mo yung more, bukas po, subaybayan nyo kami. Okay? Just do not forget lang po na this coming weekend, meron po tayong International Women's Day. Yung inner healing. And alam natin, ikaw rin, di ba na, alam mo na victim ng isang abuse. Alam natin kung gaano kahirap yun para sa kababaihan, di ba? Mhm. Kasi sabihin natin, may mga nagiging resulta yung mga nangyari sa'yo o sa ating lahat simula nung tumatanda tayo. Nagkakaroon tayo ng maraming experiences, maraming nangyari sa buhay natin na merong maganda, meron ding hindi maganda. So, paano mo i-resolve yung mga bagay na conflict na sa loob mo dahil sa mga pangit na nangyari sa'yo sa past? So, ito yung pag-uusapan natin this Yeah, coming very weekends. interesting. And then, I would even invite yung wife ko this Sunday para pag tinawag ko kayo, ipagpipray niya kayo na, alam mo yung basag yung puso, siguro nag-suffer po kayo ng domestic violence, abuse physically, sexually, mentally, emotionally. Really, kailangan nyo po ng tinatawag talagang inner healing. So this coming weekend, ito po yung ating schedule, ito po yung ating address, at ito rin po yung ating helpline. Scan yung QR code for more information. Okay? So paano po mga kaibigan? Pagpalain po kayo ng Diyos. Kami ng wife ko, makita-kita tayo dito sa health center natin ngayong weekend. The next Monday again, kasama ko siya. So start palagi yung topic natin about sa mga pinag-uusapan natin sa buong week. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, ingat kayo.